Kamusta ang inyong pagdiriwang ng Pasko mga kapuso? #SMP ka ba o yung samahan ng malalamig ang Pasko dahil team single ka? Ang wish mo ba ay no more sana all sa pagpasok ng bagong taon? Baka naman 2024 is your year at matagpuan mo na si The One. Pero wait lang, hindi lang daw dapat puso ang hinahanda sa pagpasok sa isang relasyon. Pati raw ang ating mga bulsa? Ano ba ang halaga na financially stable na ang isang tao bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang pinag-usapan ni Doc Ana kasama ang financial literacy advocate na si Ivan Parducho sa episode na ito ng Share Ko Lang. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung mahalaga nga ba ang pagiging financially stable bago pumasok sa isang relasyon. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinare kasama ang financial literacy advocate na si Ivan Carl Parducho. Hi Carl! And hi Ivan! Welcome to Share Ko Lang! Hello po, hi Doc. Yan, hello Ivan. Okay, so parang interesting ang ating topic ngayon kasi 'di ba parang talagang naging usap-usapan, naging debate, naging away sa social media, 'di ba? Kung mahalaga nga ba maging financially stable bago pumasok sa isang relasyon. Meron bang nagkakaroon ng intersection ng love life or relasyon sa sa financial stability? It's very important then that we realize na deep inside, kung titignan natin maigi, yung engaging or committing yourself into a relationship, may mga kaibat din yung cost, especially financial cost. Kung titignan natin lahat ng galaw natin, even if, like for example, pupunta lang tayo sa work, may gastos na agad tayo doon, pamasahe, or yung fuel ng ating kotse. Ganon din pag mga ikipag-date, diba? May gastos na agad, papunta ka pa lang sa venue, gagastos ka na. And yung palang pag-prepare mo sa sarili mo, pagpapapogi, pagpapaganda, may gastos din yun kasi bibili ka ng mga beauty products, diba? In order to look good. And syempre, tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag-bond. Hindi tayo pwede mag-bonding na walang pagkain. I would say po talagang if you're going to commit into a relationship, you also have to check kung kaya mo ba siyang i-add to your financial responsibilities. So, dun sa debate ngayon sa social media, Ivan, saan ka pumapanig? Kung nag-agree ka ba na kailangan financially stable bago magkarelasyon? I do agree po dun sa statement na yan. Kasi mahirap din po talaga if, yun nga, sabi nga po ng iba, yan, pang-uutang mo yung pang-date mo, hihingi ka sa parents mo ng pera pang-date, diba? Which is, yun nga naman, in a way din kasi, diba, if both of you are financially stable, you will be able to better present yourself then. For example, kayo na, tapos papakilala ka na nung partner mo sa parents niya. Di ba mas maganda na, oy, okay to, financially stable. Love would put food on the table, di ba? Mas magaan yon kung pareho kayo nakapag-contribute sa cost at compared as to yung isang individual lang yung gumagastos for it. So, ayun po. Ang point of view ko nga po kasi, dapat parehong nagko-contribute dun sa relationship. Hindi lang emotionally, hindi lang physically, pero dapat pati financial aspects. So, tinanong namin ang aming mga kapuso, no? Kung talagang naniniwala sila, mahalaga nga ba ang pagiging financially stable? At ang dami naming na-receive na comments, no? Talagang passionate on both sides, di ba? So, meron tayong mga kapuso na nag-agree sa panig nyo, Ivan, na mahalaga nga naman, di ba? Kailangan parte siya, factor siya. Ang sabi naman ng isa nating kapuso, naman, madalas yan ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Aanhin ang pag-ibig na wagas kung walang pangbili ng bigas. Di ba? At isa pa, importante po siya whether single, in a relationship, or married. We also need to define what are our needs and wants and what's important for us. Financial literacy is the key. So siguro bago natin pag-usapan kasi ano muna ibig sabihin ang financially stable? Kasi I think doon yata nagkakatalo eh. Kasi ang nangyayari, iniisip ng mga tao, kailangan mayaman ka
bago ka may karapatan mag-date o magmahal. Di ba parang sakit naman nun, di ba? Kung pangmayaman lang ba ang pagmamahalan. So ano bang ibig sabihin natin na ang isang tao ay financially stable? Siguro pinakasimple na pong definition na mamibigay ko is yung hindi ka hirap magbayad ng bills mo at the end of the month. Hindi ka nag-worry or hindi ka inukulang na support mo yung family mo. And also at the same time, meron ka pa rin part of that money na nasa-save or na-i-invest every month. So hindi na mga ibig sabihin, kailangan mayaman ka or yayamanin para makapag-date. Hindi naman po kailangan sobrang yaman. Kailangan lang alam mo kung saan huhugutin ang pambayad ng bills. Kasi kaya nga stable, di ba? Hindi rin naman ibig sabihin na kailangan empleyado ka na parehong, di ba, eksaktong pareho yung sweldo mo kada buwan. Pero kahit paano, meron kang maaasahang, di ba? Enough income to pay for your bills and needs, and obviously if you're dating, a little bit more. Unless puro house dates na lang ang gagawin nila. Oo. So, yun ang financially stable. Na-mention mo kanina, di ba, hindi lang naman yung gastos sa date. Parang minention mo kanina yung scenario. Papakilala ka sa magulang ng girlfriend mo, di ba, sa jowa mo, tapos kikilatisin ka ng magulang. Sabi mo, anong papakain mo sa anak ko? Oo. Para gaano ba ka-importante ang pera para sa pag-impress ng mga magulang, ng in-laws, ng iyong jowa? Naman, again, hindi naman kailangan sobrang yaman para ma-impress yung in-laws. Siguro sapat na yung makita nila, okay, kung ipapaubaya ko yung anak ko dito, kaya niyang buhayin yung anak ko, kaya niyang masuportahan yung mga pangangailangan niya at yung mga needs and wants niya, na tipong pag pinaubaya ko siya sa anak ko, yung lifestyle niya nung nasa bubong namin siya, hindi ganun ka-drastic na magiging change. Kasi syempre yung mga magulang, they only want what's best for their children, diba? So, parang it's very practical and logical to think lang din na bakit ko ipapaubaya yung anak ko to someone na alam kong mahihirapan yung anak ko, diba? So, if mapaita mo sa parents ng partner mo na, okay to kaya niyang supportahan yung anak ko, di mas madali din yung magiging pag-accept nila sa'yo, and less problems din yun kasi walang masyadong issue pagka ganun. So, yun po. Kailangan ba parehong financially stable or importante na at least ikaw sa sarili mo financially stable o yung partner mo financially stable? Kasi pag sinabi mong paubaya, support, parang it's as if yung jowa mo on their own, hindi kakayanin yung lifestyle na yun at kailangan may gumasta para sa lifestyle na yun. Siyempre, that's diba, parang extreme view. So, pagdating sa financially stable, diba? Sa akin po personally, mas maganda if both are capable or stable. Kasi syempre sa umpisa kung kayong dalawa lang, less yung gastos eh. But then when you start having children, mahal magpare ngayon. So, allowance pa nila and food, mahal man lang gatas, mahal man lang diaper. So they also have to consider that. And although meron naman ibang couples, syempre kakasal sila para sila may trabaho. But then eventually, halimbawa, pag dumami na anak nila, let's say naging dalawa na. So minsan may mga cases kasi na yung wife, kailangan na mag-focus sa bahay. Hindi na siya nakakapag-work. So hindi rin naman ibig sabihin, for example, na, paano yan? Hindi na ako makakapag-work. So dapat husband, ikaw na lang lahat-lahat. So ano din yun dapat pag-usapan din nila as a couple. Kung, paano ng plano natin? Kasi nagdudulot din po yun ng away ng kasawa usually, yung mga problemang financial. So, mas maganda po kung pareho ay stable, pero kung halimbawa, isa lang naman yung may kakayanan, dapat kaya niya talaga na supportahan din yung diba? Hindi rin naman kailangan hindi kailangan sobrang yaman, pero na-fulfill yung kailangan ng mga anak, diba? Yung napakain sila ng tama, napag-aaral sila. So, depende din po yun kasi sa usapan ng mag-asawa. Now, punta naman tayo dun sa iba. Sabi ko nga, di ba, mapusok ang topic na to. At hindi lahat nag-agree na kailangan financially stable bago pumasok sa isang relasyon. Meron tayong mga kapuso na nagsasabing, dapat hindi naman financially stable basta nagkakasundo kayo, nagbibigayan at pareho kayong matibay tuparin ang pangarap. Pareho ninyong gustong makaalis sa hirap kahit pa pareho kayo nag-umpisa sa wala kung magtutulungan kayo sa lahat ng bagay. Solve ang problema.
Ang sabi naman ng isa, I don't think so. Hindi daw mahalaga. Not necessarily stable if you can keep your means. No money, no fancy dates. Just walk along the beach and enjoy each other's arms. Then go home when you're hungry. Never ever go somewhere else where nobody else can see you if you lack enough self-control. Okay, parang may added advice yata, no? Si Kapuso. Ang sabi naman ng isa, doon mo masusubukan ang pagmamahalan. Yung walang-wala ka, kung walang-wala kayo, kung gugustuhin ka pa rin ba niya, kung wala ka ng pera. Importante yung guy na may pangarap. O para sa Kapusong ito, medyo test of character, di ba? Parang, mamahalin mo ba ako kahit hindi tayo nakakapag-date na mag-ara, etc. Ayan. So, yung sinasabi nga nila, no, hindi naman kasi basta sinusolve niyo yung problema, may pangarap kayo, meron kayong gustong marating. Anong masasabi mo sa mga sinabi nila? In a way, may point din naman sila na syempre, a relationship kasi hindi lang naman yan pera. So, yeah, money isn't everything, pero money is something din in a relationship. Pero mahalaga din naman kasi na nagko-connect yung partners within the relationship. You know? Pero yun nga, mas advisable pa rin talaga if capable sila. Now, if the situation naman is tulad nga po na nabanggit mo, paano tingin nila hindi masyadong mahalaga na may pera, ganyan, or nag-meet sila na hindi pa sila ganun ka-financially stable. Ang masasabi ko lang din naman din is, I think it's okay to engage in such relationship as long as you see na yung partner mo or kayo mismong dalawa is working out to improve yung inyong sarili. Hindi lang sarili, pero even your financial capability. Kasi yung mga ganun naman na tipong, ay, hindi pa ako mayaman, pero yun nga, magkasundo sila and may mga pangarap naman sila. So parang on the process pa sila to getting there. So wala namang rule na nagsasabi na pagka ganun yung sitwasyon, bawal kayo magmahalan. Wala namang ganung rule. So ang ma-advise ko lang talaga is if ganun yung situation or ganun yung partner nyo na nakita nyo, wala pa siyang pera ngayon. Pero kung nakikita nyo na nagsusumikap siya to improve his or herself, na mapabuti yung kalagayan niya, ma-increase yung skill set niya, and nakikita mo naman, ay, may potential to. It's just that right now, nasa gantong proseso pa lang siya. Then, by all means, go ahead. Depende talaga sa sitwasyon. Tsaka yun na nga, parang financial stability kasi is not, hindi naman ito, at least not for everyone. It's not something we're born with, na ba? Either stable ka or hindi. Ang naiintindihan ko ngayon, Ivan, di ba, is that it is a financial journey. Diba? Yes, parang meron kang pinagmulan, meron kang gustong marating. So, kailangan, kung sa romantic relationship, diba? Kailangan kahit papano, kahit wala pa tayo doon, ang pangarap natin nag-overlap. No? There's enough overlap. Kasi nga, in a way, a relationship is a shared life. Yes. Diba? So, unless na lang talagang napaka-limited, no? Parang meron bang ganon na relationship dating? Ganito lang Wednesday at 7 p.m. Mag-meet tayo, everything else. Diba? Bahala ka, bahala ko. Pag-outing ako, bahala ka dyan. Diba? Hindi naman kasi ganon ka-compartmentalize. Pag mahal mo ang isang tao, nagmamahalan kayo, ang tendency niyan is you want to share that life together. So, you want to make sure that your individual life plans, diba, have a lot of overlap. Hindi, mga kapuso, hindi rin okay na parehong-pareho ang inyong life plan, no? Kaya overlap kasi dapat meron din tayong mga sariling, diba, gustong gawin, mga sariling friends. Now, kung ihambing natin yan, Ivan, diba sa financial journey, parang ganun din, diba? Pwedeng maybe yung iba mas may kaya, yung iba hindi. Iba stable ka agad at 20s. Yung iba parang teka 20s hindi pa alam kung anong career, 'di ba? Anong pagkakakitaan. And yet, kung pareho silang merong pangarap, 'di ba? Ito ang gusto kong marating na lifestyle sa buhay at ito ang plano ko para makarating sa lifestyle na 'yon. Yung isa mas mabilis makakarating, yung isa mas mabagal. So, ang pinakamahalaga talaga is kung paano nyo pag-usapan yung magiging arrangement based on the situation that you are in within the relationship. So, talagang importante talaga yung communication. So, financial literacy and communicating, no, to each other as a couple.
Hindi naman sa first date, tanongin mo kagad, anong sweldo mo? Anong plano mo sa buhay? Hindi naman gano'n, no? Parang, muna, konting swabe muna, di ba? Konting getting to know you. And eventually, kasi kung masyado tayong avoidant or in denial na reality, na reality ang financial, yun ang nagdudulot talaga ng maraming problema down the road. Now, tulungan natin sila, Ivan, kasi sabi nga natin, number 1, hindi kailangan mayaman bago magkarelasyon or mag-date. Kasi kung date lang, talagang date, anong gagawin pag magkasama kayo, maraming pwedeng gawin, di ba? Pwede mong, ang importante, i-adjust lang yung lifestyle, no? Current lifestyle dun sa means. So, meron silang tinatawag na 60-20-20 rule. Tama ba? Oo, paki-explain nga. Kasi tulungan natin sila, di ba? Parang, okay, kahit nagsimula ka sa medyo wala, di ba? Pwede pa naman, basta may patutunguhan ka. Meron kang plano. So yung 60-20-20 rule, it follows di ba kanina pa sa saving, sinabi ko, save at least 10% pagdating na income. So yung sa 60-20-20 rule naman, doon mo hahatiin yung remaining amount nung after mo bawasan yung 10%. So bukod pa to sa 10%? Apo. Kasi, di ba? Unahin talaga yung 10%, no matter pagdating what. ng income, sabi mo yung 10%, at least 10% para may savings ka lagi every month. Tapos kung ano yung matitira amount, doon mo siya hahatiin to 60-20-20. So yung 60-20-20 is 3 financial activities. So the first one is operating activities. Doon mo iaalat yung 60% at least 60% at most 60% nung remaining sweldo mo dapat allotted to operating activities. Ano ba yung operating activities? So dito pasok yung monthly bills mo. So tubig, kuryente, rent, internet, etc. Basta mga monthly expenses. So, bakit kailangan at most 60% lang, hindi ka lalagpas doon? Kasi, mahihirapan ka na may mga potential problems long term pagka lumagpas ka doon. Ang 60-20-20% is ideal starting point po yan. Nagbabago po yung ratio niyan, depende kung nasaan ka ng Pero, starting point for everyone, so 60-20-20. And then the 20% naman, is for investing activities. Ito yung nabanggit ko kanina na we also need to give our money a fighting chance against inflation. So, kailangan meron din tayong part ng money natin na ine-invest natin para meron din siyang potential for growth. Tapos yung another 20%, yung the last 20% naman po is for leisure activities. So, ito masaya yung leisure activities. Kasi ito dito yung po pasok ang dating. Opo. So, yung sa leisure activities naman is, ito yung amount ng pera mo na pwede mong gastusin kahit saan mo gusto. Kasi, ang boring ng buhay kung puro bayad lang ng bills. Diba? Pagkasweldo bayad ng bills, tapos wala na akong pera. So, we also need to enjoy yung hard work natin. Pero, yun nga, sabi ko, parang, kailangan din natin alamin kung magkano yung pwede nating splurge every month dun sa sinisweldo natin so that hindi siya masyado maka-affect sa finances natin. So, yung 20% for leisure activities, pwede mo yung pang check out sa online shopping, pang splurge mo ba, yun nga, pwede sa dates, or kung gusto mo mag-travel, pwede kang kumuha ng pera doon. So, spend it anywhere you want. So, at least, di ba, na-enjoy mo pa din yung perang kinita mo. May napupunta pa rin sa'yo. So, yun po yung 60-20-20. So, 60% for operating activities, 20% for investing, and then another 20% for leisure activities. So, yun. So, makakatulong ito, no? Parang, again, feeling ko talaga, Ivan, easier said than done. Parang hindi necessarily every month madaling gawin ito kasi yung 60% na panggastos, renta pa lang, kuryente, internet, cellphone, di ba? Talaga, lalo na kung ikaw lang wala kang kahati sa pagbayad. Kailangan talaga medyo, di ba? Parang, in a way, parang kailangan maranasan natin at least once or even more. Ma-realize mo, yung pala yun. Diba? So, baka naman 90% na pala ang ating operating expenses. Minsan, baka may pwede kang bawasan. For example, nahilig siya sa coffee. Baka pwedeng cheaper brands muna or bawasan mo muna yung visit mo sa coffee shop. Yun yung nga yung check mo. Parang, ito babawasan ko yan. Para mabawasan yung expenses ko. Para pumasok dun sa magandang ratio na 60-20-20. And yun nga,
minsan yung nagkukulang talaga. So yun nga din po yung in-advise namin na, again, easier said than done, pero look for other sources of income din. Kung kaya naman. Kung kaya, pero mas maganda talaga kung kaya. At saka siguro, again, pagdating sa pag-iipon to make sure na may lifestyle ka na maka-afford mag-date. Di ba? Lalo baka yung date na gusto natin, baka date na gusto natin sa Tagaytay. Di ba? May travel involved, glamping, usong-uso na. Di ba? Mga staycation and glamping. Siguro there's a way na even kahit wala ka pa doon, na pwede na, kasi sabi nga ng mga tao, hindi naman romantic magtipid. Di ba? Hindi naman romantic isang tabi ang mga gustong gawin. Pero siguro, iniisip ko, pwede nating gawing romantic yun eh. Pwede nating maging enjoyable yung process. So, Ivan, thank you so much. Thank you so much na napag-usapan natin to. Kasi puro mga romance, no? Parang may karapatan ba magmahal, ganyan. And yet, at the same time, karapatan siya. And meron tayong mga realistic factors and concerns. Thank you po. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.